Brother Danilo Gorgasin Bidad is one of the lead men to the story of Israel Methodism Mission. He was raised in Tagumbao, UMC, Herona Tarlac, married to Claire Galion with 2 children, a boy and a girl named Eman Rav Cedric and Mel Clindell. Filipinos in Israel constitute one of the largest groups of immigrant workers, with a population of almost 300,000 foreign workers, of which 30,000 to 50,000 are Filipinos. Brother Danny Bidad is not only the key person on the growth of the start of the church, he has partners like Arwin Miguel and family and Sis Rosie Pereira and family. The church was recognized as a worshiping congregation in the year 2014 by the CLP PAC and Central Luzon District, and now it was recognized under the Office of the Bishop Beya in 2015, and now a mission congregation. Church anniversary speakers during their anniversaries were Pastor Joseph Bolongangay, D.S. Antonio Pacheco, Reverend Nestor Tangonan, Reverend Florante Laureta, and Bishop Pete Torrio Jr., and the last is Reverend Denman Osala. Church, here with me is Brother Danny Bidad from Israel. At siya po ang lead man sa pagbubukas ng ating church sa Israel. At atin ngayon siyang makakapanayam ngayon sa oras na ito upang marinig ang kanyang mga kwento at makakapulot tayo ng mga aral sa ating ministry ngayon sa Israel. Hello Danny, how are you in your place sa Israel? Magandang araw po, Pastor. Mabuti naman po, Pastor, sa biyaya ng Panginoon. Alam mo, Danny, isa sa mga dreams ng mga tao, lalo na every Christian wants to go to Israel to see the homeland of our Lord Jesus Christ. Even I. That's why many are excited now to watch and see my interview with you as you pioneers the church in Israel. Anong year ka pumunta ng Israel, Danny? Anong taon? Nag-apply po ako ng caregiving 2019 po ng April. Yes. Nakatanggap po ako ng visa na pumunta rito noong May 19, 2010 po. So isang taon po akong nag-apply bago dumating po yung visa ko. Nakarating po ako rito May 19, 2010. Yeah, so 2010 ngayon so almost 10 years ka na pala sa Israel. So from there, of course, you're a Methodist, you always look for a church. Po, Pastor, noong kararating ko po, yung pong pamangkin ko ay inimbitahan po ko sa isang church, the Word for the Word Christian Fellowship, dahil wala naman po akong makitang Methodist dito na organize. So nakiatin mo muna ako sa kwan. Naki-join muna ako sa paglilingkod sa Panginoon, the Word for Christian Fellowship. For 2 taon po akong naki-join sa kanila, sa mga kapatiran ng Word for the Word Christian Fellowship. Ilang taon ka doon sa Word for the Word, Brother Danny? 2 taon po, Pastor. And then from there, 2 years. After 2 years, paano nagsimula yung dream or passion nyo na magbukas ng simbahan dyan sa Israel? It was about month of July, Pastor, nang dumating po yung bayaw ko rito. It was year 2013. Si Brother Arwin Miguel
Siya po yung nag-suggest na dahil siya rin po ay bona fide member ng Methodist sa Pilipinas at nakarating din po rito, ay Yes. sinuggest po niyang i-organize namin yung ang United Methodist Fellowship in Israel. Sapagkat Mhm. nakikita po namin na marami po kami mga kakilala na mga Methodist din. So, kung yung mga ibang churches ay nakapag-organize, so it is possible na maka-organize din. So, sinuggest po niya. And then, kinontak po namin si Ate Rosie Ferrer from Isabela. Siya po rin po ay isang aktibong metodista sa Isabela at ay yun po ay nagkaroon kami ng pagpupulong isang gabi sa isang plat nila at napag-desisyonan po namin i-organize ang United Methodist Fellowship in Israel. And then after 1 week po ay lumipat po kami ng lugar kung saan nag-start po kami ng Bible study doon po sa plat ng aking kapatid, sa apartment ng aking kapatid sa Libanda 15. Nagsimula po kami doon ng Bible study muna. And then hanggang nagpatuloy po yung gawain. After how many months, nagkaroon na po kami ng house worship o worship service sa loob ng apartment na iyon. So Then nagkaroon din po kayo ng mga from a Bible study at nagsimula kayo sa tatlo, paano siya nag-spread o lumago? Anong mga naging, paano nakadagdag ng mga kaluluwa ulit? ang ginawa po namin, Pastor, yung mga kakilala po naming mga metodista na nandito sa Israel, ay in-invite po namin sila. And then, yun din po mga kaplat po namin, ka-apartment, ay umattend din din sila. At, kahit hindi Methodist. Opo. Yung kapatid ko po sa mga ibang kaplat po namin ay mga from other churches. Hanggang lumago at yun po habang nagwo-worship po kami doon, nakaipon po kami meron din po kaming offering, and then meron ding Holy Communion every month, and then until dumating ang April 2014, doon na po kami naghanap ng a church, a place for our church, at sa biyaya ni Lord ay nakahanap po kami ng lugar malapit doon po sa apartment po namin. At doon po ay isa pong bomb shelter yung nahanap po namin, Pastor. So underground siya. Okay. So ang nakita ko sa inyo, wala namang pastor. So sino ang nag-preach sa inyo? Sino pag every Sunday, 'di ba may worship kayo, sino ang nagli-lead, sino ang nag-preach sa service? Nung Pastor, nung inorganize po namin, meron na po kaming inihalal na lay leader saka chairman. Ako naman po yung parang lay speaker nila. So ako po yung tumatayo sa preaching and then po sa pagtuturo ng Bible study. So saan ka natuto ng mag-preach or mag-lead ng Bible study? Sa Pilipinas ba or diyan na sa Israel? Natuto ka rin sa Word for the Word or paano ba? Actually, Pastor, doon sa Pinas ay bona fide member naman po ako ng Methodist. Naging officer din po ako ng mga kabataan, UMYF. So, yun po. Actually, naging pastor din po ako sa Pinas, Pastor. About 10 years ng ating United. So, bakit hindi mo itinuloy yung pagiging pastor mo dyan sa Israel? Pastor ka na pala doon. Sa alam ko, nag-aral ka rin sa Wesley Divinity. Ano bang nangyari? Di po pwedeng pagsabay dito ang visa ng caregiver. Kasi po 6 days pong trabaho ng caregiver and then day off po niya ng Sabado. So, part-time lang po yung Di ibig sabihin, when you already went out or goes out from the Philippines, inalis ka na bilang pastor? Hindi ka na nagpastor?
Inalis ka na yung connection mo Hindi na po, doon. parang nagpalit po ng profession ba? Okay. Po, nagpalit po Yes. ako ng caregiver from pastor to caregiving. Ano ang damdamin mo noon doon? Ano yung feeling mo na from pastor naging caregiver ka? At ang balita ko, iniwan mo yung mga anak mo doon na 5 years old and 2 years old and even yung iyong asawa ay isang housekeeper. Ano ang talagang pag-alis mo ba is ano ang iniisip mo? It's about financial or what really happens? Kaya ka napalaot sa Israel. Actually po, Pastor, ang naging kwan po nito ay ang kapatid ko po ang naging courage ang kumuha sa akin dito sa Israel. Meron, Oh, nandito po kasi yung panganay namin. Po yes. yung kumuha sa akin. Sabi po Mm, niya, para mabuhay mo ang pamilya mo, mabigyan mm, mo ng magandang kinabukasan ng mga anak mo. So, pumunta mhm, ka yes. rito pero pagkagaan mo ang trabaho dito. Mahirap ang trabaho, sabi niya, pero dapat maging matatag ka rito, sabi. Yung pagpunta mo roon, mahirap ang malayo sa family. I experienced that one when I was in South Korea already, yung karanasan ng mga OFW. 3 months lang ako doon, totoo yung natutulog ka, umiiyak ka. May mga panahon ba na ganon during that time Opo, na, Pastor. naiyak ka rin? Mga first, yung unang taon talaga, first month, second month, hanggang Mm. nasanay po, Pastor, kailangan talagang kuha. Usually, ang sabi nila, 3 months, if you already survive and surpass 3 months, is okay na, tuloy-tuloy na yon. So, ano rin yung feeling mo na nakakatanggap ka? Magkano ang sahod dyan ngayon sa sa Israel ng isang caregiver? At alam ko majority ayon sa census natin ngayon, almost 30 to 50,000 ang mga Pilipino na worker dyan and majority are caregivers. Totoo ba yun? Ang mga Po, Pilipino? Pastor, nung nag-start po ako rito nung 2010, mga $550 lang po yung kuwan ang sahod noon. Pero ngayon po, pagdaan ng maraming taon, ng 10 taon, kuwan na po, maabot na po sa mga $1,200 po ngayon. Dollars, $1,200. Magkano yan sa Philippine peso? Kuwan na po, abot po ng 60,000 a month. 60,000. Opo, A month. tama. Oh, that's a big money in the Philippines already. So, yun. Bumalik na tayo doon sa yan ang sitwasyon ng isang ordinaryong OFW. May panahon na gusto mo nang umuwi dahil sa homesick, 'di ba? And then ano yung nag-encourage na manatili ka pa rin? Imagine 10 years is already again long day, long time. Man po, Pastor, sa loob ng 10 taon, nakapag-bakasyon naman po ako ng 3 beses. Every 2 years, ganun po, Every nakapag-bakasyon two po ako. years, three And then, times. dahil nga po, lalong malalaki na yung mga anak namin, kaya umabot pa ako ng 10 years. Kaya, lalo na ngayon, high school pa lang sila, kailangan pa ng kuwan, magpatuloy po rito. Habang naglilingkod po din tayo sa ating church na na-organize po rito. Salamat po at magpatuloy ulit tayo pero stop muna natin at balikan natin uli ang ating interview kay kapatid na Danny. Napakaganda ng kanyang pasimula sa paglilingkod at maganda nakita natin yung simula ng kanyang kalagayan bilang isang pamilyadong mamamayan ng ating bansa at isa lamang siya sa maraming Pilipino sa 12 million na kanyang na ganitong karanasan. So mga kapatid, bago tayo magpatuloy ay tignan muna natin itong mga updates at mga comments ng mga missionary diyan po sa Israel.
A blessed day to all. I was invited to preach during the second church founding anniversary of the United Methodist Church Israel in 2015, and at the same time do mission work for a month to that congregation. My whole trip to the Holy Land was a memorable one, including my stay there, and I was able to visit biblical places like the Jordan River, the Sea of Galilee, the Old Jerusalem, Mount of Temptation, and Mount of Beatitudes, and many others. But the most memorable experiences I had during my stay and visit the Holy Land is I was able to baptize new members of the congregation. A blessed day once again to all. God bless you and God bless us all. Keep safe, my friends. Bumalik po tayo muli sa ating pakikipanayam kay Brother Danny at napakaganda ng kanyang pasimula doon sa pagpunta niya po sa Israel. Ngayon, Brother Danny, ilang years na ang Israel community mission natin diyan? Ilang taon na? O ilang years na ilang anniversary na? This coming October, Pastor, we will be celebrating our 7th founding anniversary. So At so ibig sabihin na sa 7 years na yon, ilang pastor na ang nag-mission diyan? Naka-experience na nag-mission. Nag-sponsor po kami, Pastor, ng 5 pastor, included na po doon ang ating obispo na si Bishop Victorio Jr. Ikwento mo nga kung anong ibig mong sabihin sa sponsor. Ba't kayo nag-sponsor? Anong ibig sabihin nun? Dahil po ako po ay lay minister dito, caregiver din po ako, hindi ko po maibigay yung sapat na oras ko sa pag-administer po ng church saka sa ministry ng church. So we have decided as congregation to mag-sponsor po ng mga pastor na manggagaling sa Pinas for the maximum of 3 months. Okay. Para kami po ay tulungan na palaguin po ang iglesia po natin dito. Anong visa pastor ng pastor na pupunta diyan? Ng Danny, ng pastor na darating diyan? Anong visa niya kapag pumunta diyan? Tourist visa po yung ibibigay sa kanya, maximum 90 days po yung Pwede bang mai-renew yon yung 3 months na yon? Depende po sa decision po ng immigration, pero posible po. Pero kailangan sigurong mag-band ng money. Money po. Yes, so meaning kumukuha kayo ng pastor and then you mean it's an sponsor. So 3 months siya diyan. Kumusta saan siya titira and then mga pagkain niya or actually po kami po yung yung plane ticket po niya sa amin po yun. And then provide din po kami ng shelter kung saan siya titira, food allowance, traveling allowance, at ganoon din po mayroon po siyang monthly support na ibibigay. So ano yung mga credibility ng kailangan ang magpastor diyan medyo may experience sa pagmimisyon? Ano mga credibility? Kailangan meron siyang maipadala diyan na or ma-recruit na isang pamilya man lang na pag-alis niya may makuha siya diyang pamilya or ano yung criteria ninyo? Actually po, Pastor, hindi po kami gumawa ng criteria kasi nga ang nangyari po kasi mahirap po maghanap ng available na pupunta rito sa Pinas dahil alam naman po natin na may mga destino po ang mga pastor. So kung sino po yung kilala namin at alam naman po namin na may kakayahan siya, yun po. Nagde-decide po kami na kung sino yung may available po na pastor na pwedeng kunin dito.
Okay, para sa mga manggagawa nating mga pastor na may puso sa pagmimisyon, bukas pala ang ating bansang Israel. Pero ang alam ko, kapatid na Dani, under yan ng Baguio Episcopal area ni Bishop Pittorio ang Israel at this time. So we have an agreement. Opo, Pastor, noong 2015, ni-recognize po ito na Israel Worshiping Congregation. And then, after 1 year po ay Israel Worshiping Congregation po under ng Central Luzon Philippine Annual Conference at district ng Central Luzon District. Pero nung after 1 year, nag-decide po kaming under na po sa Baguio Episcopal Office, under kay Bishop po. Kaya ngayon po Israel Mission Congregation na po ng BEA. Yes, under the office of the bishop ang Israel. Okay, yes. So, isa sa nakikita ko sa ano yung nagparami talaga ng inyong ng bihira kasi ang usually marami akong kilala na mga church planter they started. But after how many years they closed, nag-close sila. Dahil alam ko bilang isang missionary, napakahirap ng mag-misyon at maghikayat ng mga membro. Ano yung nagparami? Kasi ayon doon sa mga nakikita namin at ipapakita namin mamaya yung actual na services nyo ngayon talagang is growing. Ano yung factor ng mabilis na pagpapalaganap ng inyong church membership? Actually po, Pastor, yung membership po natin dito ngayon ay about mga 70% po ay mga Methodist members sa Pilipinas. At yung pong 30% ay mga from other churches po. Hindi po siya majority lang po ang Methodist member dito. And then meron din po kaming mga na-invite from other churches like UCCP, like Roman Catholic members. And then ang ginawa po namin, mga Methodista na nandito, kung sino po yung kakilala namin na alam nila na nandito sa Israel. So ini-invite po namin, ini-inform po namin sila na mayroon na pong congregation dito sa Israel. Wow, yes. Ngayon, continuous po yung pag-invite po namin through Facebook sa mga kapatiran po natin na Methodist na from Manila area, Baguio Episcopal area, or Davao in Baguio Episcopal area po. Yung word of mouth, malaki rin siguro ang napaabot niyan. Yung social media po, lalo na sa Facebook. At saka ako naniniwala na ang ating telecast ngayon ay makakapag-promote din ng ating ministry dito sa Israel. So pangatlo, kapatid na Dani, usually ang mga maraming tourist sa Israel at ang dahilan ng kanilang pagpunta diyan ay to see the place of Jesus Christ, hometown. Very very historical ang Israel, lalo na sa ating mga Kristiyano. So may mga pumupunta diyan, usually ang alam ko mga package So ibig sabihin, meron na silang hotel, meron na silang yung 2 weeks na kanilang pagpunta diyan ay talagang hectic ang schedule nila. So wala na silang time na makapag-worship or something. So meron ba kayong ministry sa mga katulad niyan? Na meron ba kayong i-offer? Kung halimbawa ako pupunta diyan, meron ba kayong i-offer na mas economical sa ano bang idea niyo na yung church, and the same time makapagsimba sila sa inyong iglesia? At pwede din kayong maging tourist guide, hindi ba? Ano ba yung mga experience niyo diyan sa mga Methodistang nagbabakasyon diyan? Possible po yun, Pastor, kasi nga po mayroon po kaming church store na seasonal. Mayroon po kaming mga 5 times na pagtutor in every year. Kung nasanay na rin po kami sa mga lugar na pupuntahan. Yes. Anong oras po yung mga opening ng mga destination. And then possible po na maki-dialogue po kami sa mga transient hotels na mas affordable sa mga
kapatiran po natin na magtuturis po rito. Possible po yun, Pastor. So anong advice mo instead na isang package makipag-communicate sa iyo upang makamura sa pagtutur at saka hindi masyadong stressful? We will organize po ng committee on church tour para po pag-usap. Mayroon po kaming committee on church tour yung pag-usapan po namin yan. Para sa mga kapatiran po natin na nais pumunta rito at mga gustong makikonik dito habang nandito sila. Makikonik sa Israel Mission Congregation. Yes, dito sa amin sa Australia, before na nag-usap tayo, we are already planning to go there and marami kami, mga siguro 10. So in the future, we will talk together and do that one. Hindi lamang sa Australia, but any other place like Singapore, Hong Kong, or in the US na gustong tignan para mabisita rin natin ang ating iglesia dyan sa Israel or sa Pilipinas na may mga able to go there. Magkano ang pamasahe ngayon, Pastor, sa back and forth from the Philippines at this time? Sabihin po natin, Pastor, na siguro, sabihin na natin $1,000 siguro yung back and forth ngayon. Sa pagkakaalam ko nung yung pagbabakasyon ko. And then kung yung sa pilgrimage, Pastor, pag package deal kasi, hindi hectic ang schedule noon. So, imposible po na makakunik po sila sa church natin. Kasi nga yung schedule nila. Hindi na sila makapasyal sa church natin ng pag Okay. Yung pilgrimage mo. Group Thank you. Thank you for that. Last year, may issue about yung mga anak ng mga OFW dyan ay pinauuwi. Especially yung mga born Israelites na mga Pilipino, marami dyan. Pero parang may harassment or something. Ano ang latest na updates ngayon dyan, kapatid na Danny? Or any issues na pwedeng, any updates ngayon na mga issues na mga workers' rights or human rights, meron bang nangyayari ngayon dyan sa bansang Israel, lalo na sa ating mga kababayan na OFW? Dahil po sa panahon ng crisis na ito, dahil sa COVID-19 po, wala pa po. Tinigil naman nila muna yung deportation siguro. And then, but we had that hope na yung mayroon po akong nabalitaan, hopefully ay totoo to, yung mga ipinanganak po yata ng year 2005 hanggang 2010 na mga bata, ay magkaroon po bibigyan yata nila sila ng tsansa na makakuha po sila ng permanent residency po rito, including their families. So mga age 10 po, Pastor, mga age 10 pataas. So wala na yung tension. May mga anak dito. Wala na yung tension na tapos na. Dahil sa itong COVID naman, ano ang updates ngayon diyan? Ilan na ba ang at ilang Pilipino ang naapektuhan ng COVID pandemic? Lang po rito ang about 18,000, and then yung recoveries po about 17. Almost recover na po lahat. And then itong week na lang na ito nagkaroon ng konting spike. Nagkaroon sila ng about 100 yata na mga estudyante na infected. Pero maluwag na po ngayon, kumbaga almost back to normal na po rito. Sa transportation, sa mga mass gathering, even sa worship po, nagsimula na po kami 2 weeks ago sa worship sa church. Okay. Hindi mo ba ina-expect na magkakaroon ka ng isang church na through other Filipino partner natin at Filipino churchmate natin, magkaroon ng ganito kalaking na-imagine mo ba ngayon yung situation nyo ngayon since na nag-start ka dyan na from zero? Po, Pastor, wala po talaga sa plano ito. It is we believe it's God's will na talaga na tayo po ay ginamit ng Panginoon to
organize this church, this congregation in His perfect time. So ako rin po talaga, wala pong planong ganon, maging si Bayaw po Arwen, but ito pong nangyari, tayo po ay nagpasakop sa Panginoon upang sumunod sa kanyang kalooban. So nakita ko yung growth ninyo, kapatid na Danny. Ano ang mga program or plans nyo ngayon to sustain your ministry? At so tuloy-tuloy yon, every 3 months, nagpapalit ng pastor every 3 months. So ano ang Pastor, ano mo, advice mo sa konferensya or sa atin na mga kababayan natin? Actually, Pastor, dahil ako po ay caregiver nga, hindi ko po may bigay yung full-time ministry ko as a lay minister sa church. Dahil oras lang po yung day off ko. Lalabas po ako ng Sabado, ng alas 3 ng hapon, balik din po ako ng gabi, ng mga 11, ganun po. So, to join and to administer the worship service during Saturday. So, our PPR po rito ay nakapag-submit na po ng request. Nag-request na po kami sa Office of the Bishop ng isang full-time missionary pastor na i-appoint po rito ng mga about first 3 months po, ganun po, para sa ganun ay mahawakan po yung mabuti yung mga Friday worship. Mayroon po kasing 2 worship service dito, Pastor, gabi ng Friday sa gabi ng Saturday ang service natin. And if there is a full-time pastor, possible po na magkaroon din ng Sunday worship service ng morning. Yeah, para lalo pong majority na sinasabi mo ay aduti Ilocano dita. So and then siyempre Ilocano rito'y Bagyo. Ado ka diti Opo, Pastor. Aride Manila. Is it majority po, Pastor. Majority po ang members natin po dito ay mga taga-Bea po, specifically province of Tarlac, Isabela, Ilocos, Nueva Vizcaya. Mayroon din pong mga ilan sa Pampanga. Oo, pero mayroon din sa Davao pala. Alam ko, Danny, maraming Manila Episcopal area na nasa hindi sa Tel Aviv. Yung inyo sa Tel Aviv, meron sa ibang lugar. So ibig sabihin we can still extend and organize another church doon sa ibang lugar maliban sa Tel Aviv. May posibilidad ba kung magpadala ng bagong pastor, kaya niyang gawin 'yon? Pwede, Pastor. Maraming siyudad po rito na like Jerusalem, like Haifa, yung iba pang mga city karon ng extension mission satellite po sa mga ibang city po ng Israel. Possible po, Pastor. So magandang dream and vision 'yan. Malawak din 'yan. So ayan, salamat Pastor sa iyong pakikipanayam at ano ang last word mo, ano may sasabi pa sa atin ngayon sa mga listener po natin? Pastor, meron ka pa bang sasabi ngayon? Opo, Pastor. Una sa lahat, Pastor, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na ibinigay po ninyo upang may pakilala po natin at may paalam sa mga kapatiran po natin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa na meron na po tayong organized na Israel Mission Congregation dito sa Israel, dito sa Tel Aviv po. And pinapaalam po sa mga district superintendent po natin, sa mga pastor po natin sa Pilipinas, sa mga obispo natin, na nandito po na yung ating church dito na na-organize since 2014. So, welcome po ang mga kapatiran po nating United Methodist Church members, even ang mga ibang churches. Welcome po at maraming salamat po sa pagkakataon na
naipakilala po namin at naipaalam sa inyo through this interview with Pastor Aris. Salamat po, Pastor. And God bless po sa ating lahat. Salamat din, kapatid na Danny, sa iyong panahon upang marinig at ang iyong istorya diyan, at isang hamon sa its challenge to every pastors or even layman like you. You can still organize and do the mandate of the Lord, and that is to go and make disciples to every nation. So God bless Danny. Thank you very much. God bless din po, Pastor. Salamat din po. Good afternoon, my friends. Shalom to everyone over there in Israel. I want to greet Israel Mission Congregation, and I will take this an opportunity to extend or express my gratefulness to you, my friends, for giving me the opportunity and a good privilege to be part of this Israel Mission Congregation as your guest pastor when you invited me as your preacher. Thank you, Brother Danny Bidad, the lay minister assigned in that church, to Manang Rosie Lihaw, the church lay leader, to Chairman Arwil Miguel, and to my good friend and classmate in the college, my foster brother and family, Brother Nelson and Mrs. Gadjano. Thank you so much. I want to add that when I was able to bring home a fig tree, now as my souvenir, a fig tree from Israel. You can see now at my back with its fruit. It's here. This is it. A fig tree planted in this parsonage of Metro Santiago. So thank you very much. God bless you. Amen. Si kapatid na Danny ay isa lamang sa mga libu-libong Pilipino na ng ibang bansa, nakipagsapalaran, nagbakasakali, may taguyod lang ang pamilyang naiwan. Isang ordinaryong Kristiyano nanguna upang sundin ang mandato ni Kristo, and that is to do the Great Commission, to go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Isang pagbubulay lamang, mga kapatid. Para sa ating lahat, si Danny ay nagsikap, iniwan ang pamilya at propesyon bilang manggagawa ng Diyos, may taguyod at maiahon sa kahirapan ang pamilya. Naging isang instrumento na makapagtayo ng isang magandang iglesia sa bayan ng Diyos, Israel. Isa lang ang kanyang kahilingan, makapagpadala ng isang pastor na may puso sa pagmimisyon at may pagpatuloy ang gawain na kanilang sinimulan. Ang sabi niya, darating ang panahon na mapapaso na rin ang aking bisa pastor. 1 o 2 taon ay babalik na rin ako sa ating bansa. Hindi kaya may magagawa tayo ng paraan at matulungan o ma-extend man lang ang kanyang bisa sa pamamagitan ng British Methodist Conference, gawin siyang isang misyonero doon. Marahil ang sabi ng iba, wala siyang kakayahan. Para sa akin bilang isang misyonero at marami na ring karanasang pagmimisyon sa iba't ibang bansa, sa aking kaisipan, the mere fact na nakapagtayo siya ng isang iglesia from nothing, si Danny ay may kakayahang manggagawa. Ang hinaharap ng ating iglesyang sinimulan sa bayan ni Jesus ay nasa kamay ng ating Diyos at nasa pagpapasya na rin ng ating kinauukulan sa Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig. Naway makapulot po tayo ng mabuting aral sa episode na ito, ang bayan ng Diyos, Israel.